Ito, sarap yan. Pangasius. Kuya Banoy, magandang araw sa iyo. Naku. Magandang hapon po. Salamat sa pagbisita sa amin. Ako, sinabi mo pa kami nga, amin ang alam mo na, yung honor na pinayagan mo kami rito makapunta. Banoy's is the best farm, resto bar. Saan ang galing konsepto ng pangalan na Isda Farm? Parang ganyan. Actually, ang nickname ko kasi is Noy Noy. Mm-hmm. Doon sa work, sa office ko, binansagan akong Banoy. Oh. Kasi kasi Visayas kami, Visayas. Right. Banoy, tinawag ako Banoy. So nung nag-ano ako ng company name doon sa mga product ko, yun yung sinadya sa akin nung kumpare ko eh. Banoy is the best. Galing naman. Sounds good ah. Kaya yun na. Yun na. Kinuha mo na yung pangalan. Ano? Banoy is the best. And ito, kailan mo in-acquire itong property, itong palaisdaan? Itong property na to since 1998 na bili ko na to. Nandito ka na? So nung time na yon, itong lugar na to wala pa talagang development. Masukal siya. Okay. Hindi pa simentalin dyan, maputik. So unti-unti i-develop natin. Mm-hmm. Tapos ano yan, nung pag-acquire mo nito, ang konsepto or the vision mo is gawin na siyang ganyan? Aquaculture talaga kasi Okay. laking mangingisda kami. Ayun. Doon sa Samar. Okay. So hobby ko, gusto kong, although electrical ako, naiiba. Sa Yes. tubig naman yung naging hobby ko. Okay. Kasi nakalakhang ko talaga mula nung malit ako. Mhm. Kasama-sama ako nangingisda ng tatay ko. Yan. Kaya, At nung umpisa mo itong fish pond, ano ang una mo nilagay na alagain dyan? so nung una, pinadevelop muna, pinalakihan ko kasi nung binili ko to masukal. Mhm. Unti-unti pinalakihan ko yung palaisdaan. Mhm. Tapos nung una, nagtilapia ako. Tilapia. Mm. Mhm. So sa tilapia, wala akong nakitang future kasi maliit lang eh. Hindi ka Okay. kikita ng ganung kalaki sa tilapia. Oo. So nag-try naman ako ng ulang naman. Ulang. Mm-mm. Yung river prawns. no? freshwater prawn. Mhm. So nung nag-ulang ako, nag-try ako mag-breeding ng ulang. Mhm. Medyo mahirap i-breed kasi kailangan mo ng salt water pag nag-breed ka ng ulang. Mag-iigib ka pa sa dagat, sa bataan. So naghanap ako ng yung talagang fit dito na kikita ka. Alright. Nakita ko nga itong pangasius. Pangasius, Sabi ko ito, maganda rito. Right now, Kuya Banoy, itong pangasius na nakukuha natin dito sa iyong farm, ikaw, breed mo na ito? Oh, tama po. Breed ko na ito. Mula nung fingerlings binili ko, tapos after, kasi ang breeder natin is 3 years Mhm. up dapat ang breeder natin. So ako na nagpalaki ng mga breeders natin. Mhm. Tapos mula nun, ito na. Kumbaga, lahat ng isda dito, inland growth na talaga. Talaga. Tayo nagpaanak, tayo gumagawa ng feeds, tayo nagpalaki hanggang sa mapunta sa kusina natin dito. Mhm. Reserve natin sa ating mga customers. Right. Pati po yung tuloy-tuloy pa rin yung hatchery ko. Hatchery. Nag-supply pa rin tayo ng mga fingerlings Yan. sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Bah. Nagpapadala tayo sa Mindanao, Galing. Cebu. Nabanggit mo yung feeds, Kuya Banoy. Hindi ka ba, yung feeds kasi nito, alam mo na yung mga pagkakaalam ng taong pangasius parang malansa, di ba? Opo. Ito ba, kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw daw nagpa-formulate ng feeds mo. Tama po, ako po nag-formulate mismo ng feeds ko. Bakit ikaw ang gumagawa ng feeds? Una-una, pag nag-alaga kasi nitong pangasius, pagka bumili ka ng commercial feeds, manipis ang kikitain mo. Okay. Dapat magaling kang humanap ng mga alternative feedings dito sa pangasius. Mhm. Ito naman kasi hindi mahirap palakihin kasi omnivorous siya eh. Okay. O kaya lang yung mga early stage niya, yung mga juvenile stage niya, Mhm. dapat siya high protein talaga pinapakain. Ayun. So ako, nag-formulate ako ng feeds, kasama na rin yung mga waste. Kasi yung mga slaughter waste, Yan. kitchen waste, pati yung mga bituka hasang ng mga isda, pwede mo ihalo. Pwede. Dito. Ayan ang binoformulate mo ngayon. Ito, kailangan mo lang ng mga darak, Mhm. pati ibang klaseng sources ng protein. Yan. Sa ginagawa mo to, Kuya Banoy,
nakakabawas yung lansa. Nakakabawas yung lansa. Ang ginagawa ko pagka malapit ng i-harvest, katulad nito, kasi ito anytime pwede i-harvest to. Pwede na. Hindi ko na pinapakain nung may kasamang malalansa. Ah, Oo, kaya ang linis ng lasa. tama po. Oo. Talaga. Yun po yung reviews ng ating mga customer. Wala talaga silang maamoy o aftertaste na lansa ng ating isda. So pag nanegosyo ng pangasius, Kuya Banoy, ano ba ang sabihin na natin, yung mabibigay na advice sa mga gustong bumili sa iyo ng mga fingerlings, gayahin yung style? Opo. Doon sa gusto mag-alaga ng pangasius, dapat lang magaling kang humanap ng alternative feedings. Mas malaki ang kikitain mo. Kasi kung aasa ka sa commercial feeds, halos tabla-tabla ka lang, konti lang kikitain mo. Madali lang naman. Tayo naman, pag nag-supply tayo ng fingerlings, tinuturo natin yung technology. Yes. Technical, inaalalayan natin. Kasama po yun sa tuturo natin pag nag-supply tayo ng fingerlings. Wow, galing. At bukod dyan, meron ka pang nakita ko, may restaurant ka dito, di ba? Ayun nga po, para matikman ng ating mga parokyano, mamimingwit sila dito, ipapaluto nila dito. Fresh yan, syempre. Fresh na fresh. So, ayun, matitikman nyo naman. At saka, Kuya Banoy, para lang sa mga gustong pumunta rito, bisitahin ka, ano ba ang eksaktong address ng Banoy's is the Best Farm Resto Bar? Tayo po ay nasa paanan ng Mount Arayat, Barangay Baliti, Dam, Arayat, Pampanga. Ayan, pwede kilala na to kasi nandito yung mga kilala na rin mga resort. Yung mga Gintong Pakpak, kilala na rin. Yan, maraming resort. At saka nasa search naman siya sa Waze, just in case. Sa Waze o kaya sa Google Map. And if ever, Kuya Banoy, gusto nilang pa-reserve sa'yo, pupunta sila rito, pwede ka ba nilang tawagan? Opo, nandun yung cellphone number natin. Ano ang cellphone number natin? Yung 0997-866-2260. Ayan, pwede siyang tumawag sa'yo pagka gusto nila ng mga fingerlings. At saka meron tayong FB page, yung Casa Banoy. Ayan, sa'yo yan Akin po yan. Pwede ka rin nilang kontakin dyan, no? Ayan, ako. Kuya Banoy, hindi ko na masyadong kukunin ng time kasi alam ko busy ka. Maraming salamat muli sa'yo, syempre, no? At bisitahin nga natin itong yung farm at ikutin na natin mga kakakay. Mabuhay ka, Kuya Banoy. God bless you. Mabuhay po. Salamat. Pangasius, ano ba tawag dito, Chef? Talaga, pangasius. Pangasius, ito yung cream dory natin, Kuya Tex, na ginagamit natin lagi sa mga supermarket. Naku, yung nabibiling puti, Chef, yung ba yun yung frozen? Ito yun pangasius. So, cream dory, actually, kapamilya rin siya ng catfish, yung mga magkakapamilya, kanduli, no? Pero ito po kasi pangasius, isa sa mga isdang parang lumalaki talaga ng no? Tama naman tong mga sizes nito. Laki. At ang kakaiba dito, or sabihin natin na talagang highly recommended, is because ito pong pala isda ni Sir Banoy, malinis. Oo. Yung pinapakain po dito, talagang nakita ko yung formulation, Chef, kakaiba. Sarili po nila pinapakain. Hindi sila nagpapakain ng feeds. Ayan Ang pagkain po nito, social Tokwa, tsaka tofu, no? Tsaka tinapay. Kaya alam mong malinis talaga. Correct, no? Kaya pala ang sabi niya, kasi ayaw niya yung malansang pangasius. So, ginagawa niya na daw to, Chef, for about how many years? 1998, nandito na siya, na-acquire niya itong lupa, no? Nagsimula siya sa mga tilapia, tapos ulang. Alam mo ba, Chef, nag-alaga rin daw pala siya ulang dito. Nag-farm din siya ng ulang. And then, until recently nga, puro pangasius na yung ginagawa niya kasi ito daw yung mas matibay, mas madaling alagaan based on his experience, no? Siya na rin na nagbe-breed nito, Chef. Kaya talagang all in, nandito na. Ayun, no? Wala kanina ko yung piniprito yan, nandun kami diba sa kitchen? Correct. Yung amoy niya hindi malansa. Talaga. Ayun ang pinagmamalaki ni Kuya Banoy dito. Ayan bago tayo abulin ng kalaban dito, umpisa na natin. Meron tayo dito, Chef. Yung creamy pangasius nila. Ito yung sweet and sour. Sweet and sour. Ito naman yung hot and spicy nila. Hot and spicy. So all deep fried, nagkakaiba lang sa mga sauces. So sa mga bibisita po, ito po yung kanilang mga choices nila. Pinagmamalaki dito na ganyan kalalaking isda ang kakainin nyo. Resto Bar, you can order drinks, no, if you want, no. Ayan nga po. Pakita na natin yung address para sa mga gustong pumunta, Chef, habang kumakain tayo dito, no. Ayan. Banoy is the best. Ayan, Resto Bar. Farm Resto Bar. Wow. Tama naman yung ang kapal ng laman.
Saka sabi rin kanina, Kuya Dex, Mm-mm. habang nag-uusap kami ni Sir Banoy, Yes. hindi daw sila nag-frozen ng ganito. Talagang bagong huli daw talaga. Galing mo, Chef. Daily. Ang galing ni Sir Banoy. Yun ang ano niya. Ayaw niya nung ano. Kunyari po, order kayo nito Pinipre-order pala siya, Chef, kasi hinuhuli muna nila para, tapos nandun sa parang net nila. Naka-ready lang siya. Naka-ready for cooking. Bago lutuin, fresh na fresh talagang sariwa. Wow! Sarap. Tingnan natin tong creamy nila. Kumpara ko na siya, Chef, sa isda. Para pong ang tilapia Pagdating sa akin yung karne. Halos kaparehas ng tilapia. Masarap. Uy, Wala nang gilik, no? wala. Yun ang kala ko magkakaroon, Chef, kasi alam mo na, isa sa mga Parang ayaw iba na. rin ang Yeah. catfish yan, Pero wala, parang yan. Parang tilapia yung firmness ng laman. Parang mas firm lang ng konti sa laman ng tilapia. Yes, yes. Pero yung dating ng lasa niya, ganun. Parang tilapia. Sarap. Pati yung sauce, ang sarap Doon kinain ko muna. Ang layo ng difference, ano? Frozen, tsaka yung ganito. Correct. Oh, layo. Layo. Yung binibili natin frozen, Chef, ang niluluto ko madalas doon, pesa lang yung maraming luya. Para ano ba, yung patay niya yung lansa. Ang lansa kasi po talaga nun, no? Yung texture din ng meat, layo din. Iba lasa, ano siya. Para kang kumain ng sariwang tilapia. Yun. Itong hot and spicy. Ako, mukha talaga manghang. Ayan. Winawasak na po namin si Chef PJ dahil ito po hinahain naman sa atin. Courtesy. Papa Banoy's is the best. Alam mo kung bakit, Chef, na naging resto bar siguro to. Naghahanap to ng inuman. Ganun po siya, no? Talagang hindi siya anong tawag doon, Chef? Malabo? Oo, hindi malabsak. Hindi malabsak. Hindi siya, yun lang siya, wala. Tsaka kahit kunyari, iba-iba yung sauce niya. Angat yung lasa niya na isda siya. Yes. Magugustuhan po ng bata to. Pwede nyo sama pamilya nyo rito, mga noy, o sa mga kakay natin dyan. Dahil itong lugar nila, Kuya Banoy, ito po yung paanan ng Arayat. Mount Arayat. Ito po talaga yun. Ito nakikita nyo sa likod natin. Pero ito na yun. Yan. Yung nasa likod namin na yan, bakit na po yan ng bundok. So, meron dito may sinabi sila sa akin, Chef, na Ayala yata yung lugar. Nandun naman yung mga ibang lugar na may sementado na raw po doon. Nakakaakyat sila. Marami ng park, marami ng restaurants din. So, ito naman kay Kuya Banoy, the community, napapaligiran po nung iba't ibang, ano tawag siya? Eco Park, tsaka mga hotel, no? Yung mga parang tulugan, pwede kayo. May glamping area kami nakita over there. Tapos dito may mga kwarto, resort. Yun po, mga gusto naman medyo maiba. Hindi yung karaniwang mga pinupuntahan natin na private resort, na mga ganyan. Ito naman, nature naman Nature, obra. Yung nasa likod na yan, napakalinis ng hangin. Ang tahimik. Talagang away from the city, no, Chef? Yan. Ang family na gusto mag-relax. Yes. Wow. Yan. Siyempre, ano pa nga ba, Chef? Imbitahan na natin sila. Siyempre, like and share nila ang ating mga Facebook, Instagram, tsaka TikTok accounts. Ating Akay ni Sol. Yan. Siyempre, Huwag po kayo magsasawang sumuporta sa amin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, Chef, no? Please subscribe, sa YouTube channel natin, Akay ni Sol. Paki-subscribe niyo po. At syempre, sa Kuya Dex, no? Sa mga hindi pa nag-subscribe, syempre, pindutin niyo na po yung bell button na yan, no? Para lagi kayong notified sa mga bagong videos na nilalabas namin dito sa Kuya Dex, sa Akay ni Sol, Chef PJ, syempre, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat, Kuya Banoy and the rest of the team, no? Shoutout ko lang sila, mga kaibigan natin, no? Sila Ramil, sila Joseph. Sila Jimboy. Sila Jimboy, mga kasama natin dito. Banoy's is the best, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Yan, Chef. Ano pa nga ba? Paalam na tayo. Yes. Hanggang sa susunod na episode. Ako po yung likod, si Kuya Dex. Kasama pa rin si Chef PJ. Magmamahal para sa is the best, oh. Bye!